Minsan lang ano. 3-4. Amen. Walang perfecto. Ika nga. Hindi naman tayo perfecto mga kapatid, pero ang Lord ay perfecto para gawin tayong perfecto. Amen? Amen. Okay, so tayo po ay ayun na po si Nanay. Welcome po, Nay. So, ayun po, magbukas tayo sa Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Diyan daw. Ayun o, nasa harap daw. Bakit? Matthew 7, verse 24 to 27. Nagpatawa si ate. Kaya nga, nagpatawa lang. So, are we there? So, ating basahin mga kapatid, mula sa verse 24, sabi niya, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulan naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. So tayo po'y manalangin. Hallelujah. Yes, Lord. Father God, muli ka namin pinupurit, sinasamba. O Lord God, pinapasalamatan sa hapon na ito. Father, we just thank you. Lord God, na muli mo kaming kakausapin sa hapon na ito, Father. We just ask you, Lord, na buksan mo ang aming spiritual na pandinig, ang aming mga spiritual na mata, o Father God, ang spiritual na puso namin, na Lord, yung mga salita mo sa hapon na ito, hindi lang namin pakinggan at lalabas sa aming isang tenga, kundi Lord, manatili sa aming mga puso at isipan na siya, O Lord God, nang magbigay sa amin ng direksyon patungo sa iyong trono, Father. Lord, we ask you, Lord God, na tabihan mo ang bawat isa sa amin sa hapon na ito, Father. And we rebuke the work of enemy in the name of Jesus. In the name of Jesus, yung mga laman ng mga isip na siyang bumabagabag sa aming mga buhay, ito ay aming winawasak sa pangalan ni Jesus para kami magkaroon ng concentration na pakinggan ang tinig mo sa hapon na ito, Father. Lord, patuloy na ikaw ang maitaas at mag-glorify sa hapon na ito. At ako po ay maibababa, Ama. Ikaw lamang, O Lord, ang mangusap sa bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Minsan ako'y nagagalak sa boses ko. Ngongo. Hindi na aalis, mag-iisang buwan na. So, mga kapatid, yung title ng ating pag-aaralan is Be a Wise Life Builder. So, sa Tagalog sabi niya is, dapat daw tayo ay maging matalinong tao, matalinong bumubuo sa ating mga buhay. So, paano nga ba natin magagawa yun kung iisipin mo? Paano ko ba bubuuin yung buhay ko? Bakit? Paano ba? So, mga kapatid, yung bahay, yung bahay po mga kapatid is katulad ng buhay natin. So, yung bahay, may pundasyon yon na bato. Di po ba? O kaya minsan yung semento, hahaluin ng buhangin, tapos semento, bakal, so magiging yun yung pundasyon. Pero sa amin mga kapatid, sa aming lugar, dati, kasi ang bahay namin yung native house, kung nakita nyo yung native house,
So, yung pundasyon yon, bato talaga yon. So, parang inuukit nila doon sa bato. Tapos, tawag nito, hihuhukay sa loob ng tapos papaligiran ng buhangin. Tapos, lupa. So, talagang doon sa loob ng lupa yung pundasyon ng native house namin noon. Doon kami nabuhay, doon kami natutulog, doon kami kumakain. So, praise God ngayon, hindi nararanasan ng mga anak namin. To God be the glory. So, yun po mga kapatid, ang buhay natin is parang yung bahay. Pag bumubuo ka ng bahay, merong mga elemento na gagamitin natin, di ba? May semento, may kahoy, may pako, may yero, tapos ano pa yung mga ibang Hollow block. Hollow block. Graba. Ayun. So, marami pa. Marami ang elemento. So, bago natin talakayin yun kung ano yung mga elemento naman na gagamitin natin para sa ating pagbuo sa ating mga buhay, tingnan natin yung ano ba yung ibig sabihin ng pundasyon or foundation. Di ba sa mukha natin may foundation lalagay natin para gagawin na tayo na. So sa Tagalog, sabi niya dito is sabi niya ang pinakamababang bahagi ng nagdadala ng karga ng isang gusali, karaniwang nasa ibaba ng antas ng lupa. So ayun po, ganun pala yung yung pundasyon. So sa yung biblical meaning niya, sabi niya dito, nangangahulog ang isang matatag na batayan para sa buhay at pananampalataya na kumakatawan sa literal na batayan, nilikha ng Diyos, mga espiritual na katotohanan at si Heso Kristo bilang batong panulok ng simbahan at Kristiyanong pamumuhay. So, ganun po yung pundasyon pala, yung ibig sabihin sa biblical na kahulugan. So, ayun po, wise man, yung ibig sabihin, yung sa Tagalog, matalinong tao. Tapos yung foolish man is taong hangal or kaya taong mangmang. So, wag natin hayaan na tayo matawag na mangmang or hangal. Amen? Kung gusto nyo, bahala kayo. So, tingnan natin yung meaning ng rock, di ba? Yung rock sa Tagalog is yung bato. So sabi niya dito, sumasagisag sa kalakasan, katatagan, at hindi nagbabagong kalikasan ng Diyos na nagsisilbing metapora para sa kanlungan, pundasyon, at kaligtasan. So yun pala yung paghahambing. It's a paghahambing mula sa yung sabi niya dito na metapora para sa kanlungan or pundasyon at kaligtasan. Katulad ng sinabi sa Deuteronomio chapter 31 verse 4, sabi niya, si Yahweh ang inyong batong tanggulan, mga gawa niya ay walang kapintasan, mga pasya niya ay pawang makatarungan, siya ay Diyos na tapat at makatuwiran. So talagang maliwanag pa sa alas 4, sabi ng mga kasabihan, na si Yahweh ang ating batong tanggulan. Amen? And sabi sa Psalm or Awit 18 verse 2, sabi niya, si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalang. So mga kapatid, kung si Yahweh ang ating batong tanggulan or tagapagligtas or kanlungan or tagapag-ingat or sanggalang, ano ang gagawin natin? Gawin natin ang Diyos or si Jesus bilang pundasyon ng buhay natin. Amen? Isa pang meaning ng rock or bato. Sabi niya, tinutukoy din nito si Jesus Christ or si Heso Kristo bilang ang batong panulok. So, di ba, dito sa simbahan, si Jesus talaga yung pundasyon. Amen?
So, gawin natin na si Jesus or ang kanyang salita ang pundasyon ng pamilya natin, pundasyon ng relasyon yung magkaibigan, pundasyon ng iyong business, pundasyon ng inyong alagang hayop. So kung si Jesus po ang pundasyon ng lahat ng ito, for sure, may katagumpayan. Amen? Amen. Kung si Jesus ang pundasyon ng iyong pamilya, ng ating pamilya, mag-away man tayo sa ating mga asawa, buo pa din ang pamilya. Amen? Pag si Jesus, pag ang Diyos, ang pundasyon ninyong magkaibigan, magkasiraan man kayo, magkakaayos pa din kayo. Amen? Magchismisan Dahil man. naandyan yung pagpapatawad. Amen. Naandyan yung pagpapakumbaba. Amen? Subukan nyo hindi isali si Lord sa buhay nyo. Kung anong mangyayari. Magulo. Amen. Magulo. Marami kakaway. Di po ba? Madali kang masaktan. Madaling magalit. Pag galit, busagad. Walang pera. Di ba? Naging O about naman sa business. Gawin nating pundasyon ang Panginoon sa business natin. Anong mangyayari? Lalago. Pero pag hindi, Bankrupt. corrupt, bankrupt. Amen? Sa 1 Corinthians, yung nga sabi niya, sa 1 Corinthians, dito natin makikita na Jesus is the rock. So, hindi ko po sinabi yun, kundi ang salita ng Panginoon ang nagsabi. Sabi sa awit 18, verse 2, ay, bakit bumalik tayo? Kasalanan pala ng remote? Okay. So, yung meaning ng sun, sabi niya is, buhangin sa Tagalog. Sabi niya, sumisimbolo sa isang buhay na nakabatay sa mababaw na pakikinig at pagwawalang bahala sa mga turo ni Kristo. Ito ay kumakatawan sa kawalan ng katatagan, kamangmangan, at kakulangan na matibay na pundasyon na nagre-resulta sa pagguho sa panahon ng mga bagyo o matitinding pagsubok sa buhay. Di ba nasabi ko na kanina na pag ang Panginoon ay hindi siya yung pundasyon ng buhay natin, babagsak talaga tayo. Amen? Ako nung hindi ko pa talaga nakilala ang Panginoon, nung first na amo ko, nagde-day off ako ng once a month, gano'n, o kaya basta bihira lang ako lumalabas. Kaya lang pagkalabas ko, pagka-day off ko, didiretso ako sa mga kaibigan ko. So, hindi gala-gala kami kung saan kami napupunta. Alam niyo, walang natitira sa sahod ko. Totoo yun. Walang natitira sa sahod ko. Bakit ka mo? Gala-gala. Kung ano yung bibilhin nila, kailangan bibilhin mo rin. Pero alam niyo mga kapatid, nung nag-concentrate talaga akong mag-church, abay, nakakaipon ako. Nakakabubar. Di ba? So, ganun po talaga mga kapatid. Pag ang Diyos ang pundasyon ng buhay natin, iko-control tayo sa lahat ng mga bagay. Amen. At, yun nga, sabi ko, magkagalit man kayong mag-asawa, pero buo pa din ang pamilya nyo. Amen. Kaya sa mga hindi nagkakaunawaan na mag-asawa, gawin natin na ang Diyos ang sentro or pundasyon ng ating relasyon sa ating mga asawa. Amen. Gawin natin ang Diyos na siya ang pundasyon ng relasyon ninyong mag-ina or mag-ama. Karamihan ngayon mga kapatid,
sa mga bata ngayon, mga new generation, matitigas ang ulo. Di po ba? Minsan walang respeto sa mga magulang. Pero pag ang Panginoong Diyos ang pundasyon yung mag-ina o mag-ama, andyan yung kahit galit o kahit pasaway yung anak mo, ikaw pa din ang pagpapakumbaba. Nanay ka tatay ka Di ba? Sabi nga ng, sabi niya, mother instinct. Sabi niya gano'n. So, ayan po mga kapatid, tunay nga po na napakasarap talaga pag ang Panginoon ang pundasyon ng mga buhay ng bawat isa. Amen? So, tingnan natin, ano nga ba yung pwedeng elemento na gagamitin natin sa ating pagbuo sa ating mga buhay na si Lord ang pundasyon. Number 1, sabi niya, put or let Jesus Christ as the foundation. Yun nga. Gaya ng sabi niya doon sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11. Sabi niya sa Tagalog, sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Hesus Kristo. So kung nailagay na palang pundasyon na si Jesus Christ, bakit pa tayo maghahanap ng ibang pundasyon? Di po ba? Sabi niya na ilagay na O ba't naghahanap pa tayo? Gusto ng iba yata. Ang buhay ba natin ay nakapundasyon sa ating asawa? Kaya pag wala kayo sa asawa mo, ayun nga, gaya ng sabi ko nung Friday, pag wala yung asawa mo, ayaw mo na rin mabuhay. Di ba? Di ba meron nagsasabi na sabi, total wala ka naman, pat mabubuhay pa ako. May anak ka. Nice din yan. Pag iniwan dahil pakamatay. Hindi naman. Pero kung si Lord ang pundasyon mo, mawala man yung asawa mo, tatanggapin mo. Dahil ang buhay dito sa ibabaw ng mundo ay pansamantala. Amen? Wag muna. Okay, number 2. Hearing and doing. Hearing and doing. Ibig sabihin, isa pala ito dun sa pag-obey natin sa Panginoon. Amen? So kung gusto natin na ang buhay natin ay nakapundasyon kay Jesus Christ or sa ating Diyos, makinig tayo sa kanyang salita, magbasa tayo, and i-apply natin. Amen? Ano ba yung sabi niya kanina, yung pinasa natin? Yung daw hindi nag-a-apply sa salita ng Panginoon, yung binasa lang, yung ganon, tapos hindi ina-apply sa buhay, ay naihahantulad sa taong mangmang. O kaya, Alamang. kaya mga kapatid, importante pala yung application sa buhay natin. Amen? Hindi lang yung marami tayong alam na verses, marami tayong alam na na mga salita ng Panginoon, pero hanggang doon lang tayo. Yun ay isang gusto. Masakit Ganun pala yun. Sabi ko nga nung inaaral ko to, sabi ko, Lord, sabi ko, pag pala hindi namin ina-apply, mangmang pala kami. Di ba? Di pala mangmang. So kung example, tatawagin ka, uy, mangmang, tumayo ka. Sakit mo na. Sakit nun, di ba? Parang walang alam. Bobo. Hangal, tayo ka. Masakit talaga mga kapatid. So, ayun po mga kapatid, ang pangalawa na elemento ng ating buhay na nakapundasyon sa Panginoon is yung hearing and doing. Number 3, sabi niya,
Katulad po ng sabi sa Santiago 1 verse 22-25, sabi niya, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Yung dinadaya pala natin ang ating sarili. Masakit. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos makita ang sarili ay umalis at kinalimutan ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Di ba? May pangako ang Panginoon pag ating sinasaliksik ang kanyang kautusan at ating ina-apply, sinusunod. Anong sabi? Pagpapalain. Di ba? Masarap nun. Masarap yun na pakinggan kaysa yung tatawagin tayong hangal or mangmang. Ano po? Number 3, digging deep. Sabi nga, do effort like deep study of the scripture. So, ayun po mga kapatid, isang elemento pala para yung buhay natin ay patuloy na nakapundasyon sa Panginoon is yung pag-aaral sa kanyang mga salita. Kasi mga kapatid, talaga, kung hindi tayo magbabasa ng salita ng Panginoon, hindi natin malalaman kung tama yung ginagawa natin o hindi. Di po ba? So, doon natin nakikita yung sarili natin sa salita ng Panginoon. Di po ba? Doon mo malalaman, tama ba pala yung ginagawa ko. So, example lang hindi ko sinasabi na ginagawa ninyo, ginagawa natin. Example lang yung may third party ka, tapos may asawa ka. Di ba pag nagbasa ka sa salita ng Panginoon, sabi niya, huwag kayong mangangalunya. Paano mo malalaman na nangangalunya ka pala kung hindi ka nagbasa ng salita ng Panginoon? Di po ba? Paano mo malaman na kasalanan pala yung magkaroon ka ng third party kung hindi ka nakikinig, hindi ka nagsasaliksik sa salita ng Panginoon? Di po ba? So masarap po talaga ang mag-aral sa salita ng Panginoon. Masakit, pero kailangan. Paano naman na yung sabi nila, kahit hindi pa sila kasal, kaya gumagawa man ng kababalatan. Fornication pa din yun. Bawal yun. Yung hindi kayo nagpakasal, tapos nagsasama kayo. Hindi kasal, tapos nagsama. Tapos, nagkanapalis. Yung nga, minsan tayong mga tao, dahil masarap yung bagay na yun, kaya kahit black, ginagawa mong puti. Masarap. Di ba? Ay, mga kasarap ang bawal. Kung sa ginamos pa or bulag. Tuyo na. Kaya po mga kapatid, kailangan talaga na pag alam natin na bawal. Huwag nating gawin na Para hindi na Huwag natin gawin na na maganda yung bawal. hindi. Kasi ikaw din Hindi pa magsabi. naman pwedeng maglagay kay Lord. Amen po ba? Amen. Sabi sa 6:4-8, yung sabi niya dito is, there are like a man building a house. So, sa Tagalog na tayo. Siya ay katulad ng isang tao humuhukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Yun nga, mga kapatid. Ang mga buhay talaga natin ay nakapundasyon sa Panginoong Diyos kung tayo ay nagsasaliksik sa Kanyang mga salita. Amen? Number 4, commitment and trust. Yun. Yung mga may mga talento dyan, baka naman, Pwede na. mag-commit kayo. Kailangan po ng sante ang mga worker, mga kapatid. Sabi nga dito is commitment and trust. Yung pangako natin, yung kailangan mangako tayo kay Lord. Lord, mangako ako sa iyo, maglilingkod talaga ako sa iyo. Kahit anong mangyari, maglilingkod ako sa iyo. Amen? Kasi sayang yung mga talento na binigay ng Panginoon sa atin. Kung di natin i-apply. Anong sabi sa isang
verse, sabi niya, pag yung maliit na binigay ng Panginoon at hindi natin ina-apply, tatanggalin niya yun. Aalisin niya sa atin yun. Kaya yung mga marurunong na kumanta, yung mga marurunong na mag-preach, yung mga marunong tumutugtog, sumasayaw, you are free po na mag-approach. Amen? Mga yabag. Trust, sabi nga dito, Yabag ang isip. commit your way to the Lord. Trust in Him and He will do this. So sa Tagalog, ang iyong sarili sa Kanya italaga. Yun! Italaga daw natin ang mga sarili natin para sa Panginoon. Yun o, isa o. Dalawa pala. Yung isa ayaw niya kasi Tutulungan ganap kapag ikay nagtiwala. Yun! Yun yata lang yung gusto natin marinig, ano? Yung sabi niya, natutulungan ganap. Pero meron siyang sinabi dito eh. Ang iyong sarili sa kanyang italaga. At tutulungan ganap kapag tayo ay nagtiwala. Amen? Praise the Lord. Sarap talaga ng salita ng Panginoon. Proverbs, o kaya Kawikaan 3:5-6, sabi niya, kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Amen. Minsan, dahil magaling tayo, ayaw natin na makinig sa Panginoon. Lord, gusto ko to. Kaya ko to. Hindi na kita kailangan. Pag hindi mo na kaya, Lord, help me. Tulungan mo ako. I need you, Lord. Sorry, nasabi ko yun noon. Pag hindi, pag hindi binigyan, Lord, dyan ka muna. Dito ako. pag hindi binigyan ni Lord, So mga may kapatid, tao din nun. magtiwala tayo sa Panginoon ng lubusan. Hindi sa ating karunungan. Number 5, yun, the prayer life. Kumusta naman yung panalangin natin, mga kapatid? Every day. Prayer life, mga kapatid, kailangan natin. Di ba, Sister Christy? Kailangan, katagal ng ating pagpe-pray sa Kanya. Long years? Sana ako naman sa Lord. Pero sa prayer talaga, mga kapatid, powerful talaga. And isa pa, ang prayer ay katulad ng pako or umbrellang nails. Yung alam niyo yung umbrella ay yung pako na may Yung payong. may payong na pwedeng itali doon sa Para yung sa itatali sinyon. sa bakal o kaya sa kahoy. Para sa yero yun. Para sa yero yung sinasabi mo. Sa amin Umbrella nails. ano? Umbrella nails. Meron kasi dalawang klase kasi yung umbrella nails. Yung umbrella, yung itako mo lang siya. Pero meron yung umbrella na may... Parang alambre siya. aramble, oo. Tapos may ulo. Aramble na may... May ulo. May mushroom na lang. May ulo. Basta yun. Itatali doon sa may di ba nakaganyan yung kahoy o kaya yung bakal. Bubutasan nila yung yero tapos papasok nila, tatali nila yun. Ate, sabi mo with alambre na lang. Oo, langgeta, langgweta. Yun, pala, langgweta. English kasi Oo. kami. So, mga kapatid, yung po prayer ay katulad noon. Bakit ka mo? Ang prayer, siya yung nagko-connect sa atin sa Panginoon. Di po ba? Oo. Itatali tayo sa Panginoon. So kung yung yero ay itatali doon sa bakal para kahit malakas ang bagyo, hindi yun hihiwalay doon sa yero. Ganon din po tayo, mga kapatid. Prayer talaga ang kailangan natin. Amen? To connect us. Bo, naka-English.
Kakonect tayo sa Panginoong Diyos. Amen? Walang imposible. At saka, doon talaga natin nararanasan na minsan, di ba pag tayo ay nagpe-pray, minsan may ipa-flash ng Panginoon sa atin. Minsan, mga pangalan ibibigay niya sa atin. Minsan naaalala mo, ay, ba't naalala ko tong tao na ito? Kasi pagpe-pray mo yung tao na yun. Di po ba? Pag ginanipan. Tsaka, yun po talaga mga kapatid, huwag natin walain sa ating buhay ang panalangin. Ang ating pagsasaliksik sa kanyang salita, ang ating pag-obey. Amen? Sabi niya sa Colossus 4 verse 2, sabi niya, maging matyaga kayo sa panalangin. O di ba, nagtyaga tayo sa panalangin kay Sister Christy. Yun, nagkaroon na ng weekly day off. Amen? Kaya na preaching ni Sister Leia nung nakaraan. Ano yung preaching niya nung nakaraan? Yes, in the right time. In the right time. Amen. Okay. Sa Jeremiah, sabi din niya, then you will call on me and come and pray to me. Kung maalala nyo yung Friday, kung ay Thursday ng gabi, kung sinong nakapag-join sa inyo sa prayer meeting. And explain din ni Pastor to. Itong Jeremiah 12. Kaya lang sa kanya, kinuha niya yung 11. Kasi nga, kailangan talaga na i-connect mo itong 12 doon sa 11. Kung bakit niya nasabi itong verse 12. Kaya lang, sa akin, ito lang yung kinuha ko. Sabi niya, kung maganap ito, kayo tatawag, lalapit. At dadalangin sa akin. At diringgin ko naman kayo. Yun. Sabi ni Lord, diringgin din naman pala tayo. Kapag hinanap niyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo ako, hahanapin kung buong puso. Amen? Baka naman sinasabi natin, hinahanap kita, Lord. Pero hindi naman pala natin hinahanap. Kunyari lang. Number 6, repentance and consecration. Yung isa pala ito doon sa elemento para ang buhay natin ay nakapundasyon sa Panginoong Diyos. Amen? Sa Romans chapter 12 verse 1, therefore, sabi niya, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Pero hindi pala natin maihahandog ang ating mga sarili kung hindi tayo banal. Kung hindi kalugod-lugod ang buhay natin sa Kanya. Di po ba? Amen? Ito, sabi niya, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ito pala, yung pagre-repent natin at yung pagtatalaga natin sa ating buhay, siya yung karapat-dapat na pagsamba natin sa Diyos. Amen? Yung magiging banal tayo, magiging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Amen? Hindi porket sinabi na hindi porket ikaw ay sinasabihan ng isang kaibigan mo na, uy, mali yung ginagawa mo. Tapos sasabihin mo, bakit ikaw ba banal? Di ba? Balik agad. Naranasan ko din yan, mga kapatid, nung hindi ko talaga kilala ang Panginoon. Binabalik sa'yo. Depensa yun, Jezabel. Ano ba? Sabi ko, kung tao naman to, kala mo naman, banal siya. Kala mo naman perfecto. Pero iyon pala mga kapatid ay isang pagpapaalala sa atin. Yes. Last week pa din. 1 John 1:9, if we confess our sins, sabi niya, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Amen? So, ayun po mga kapatid, kailangan natin na
sabihin or i-mention sa Panginoon yung mga kasalanan natin. So mula umaga, pagkagising mo hanggang pagtulog mo, alam naman siguro natin yung ginawa natin na hindi tama. Amen. Amen? Amen. So kung naaalala natin, Tingin ang tao. example, nagmurmur ka dahil inutusan tayo ng ating mga amo. Tapos ano? Nalala ang pagising mo. Ano ba yan? Ako ng kape, tas Di ba ako tapos dito eh? Mali. Ano ba yan? Ginawa ko na, ginawa ko. Hindi ka nagsasawa na mag-utos sa akin. Huwag ka na magtrabaho sa ano ka na lang, opisina. Pwede natin i-confess kay Lord. Lord, patawarin mo ako. Sagot ko si Madam. Lord, patawarin mo ako. Ninakaw ko yung 2JT kanina. Bala magmutmut na. Lord, patawarin mo ako. Kasi chinismis ko si ganito na wala naman siyang katotohanan. Ako ang magbayad ng delivery. Lord, patawarin mo ako. Kasi ako ay may gwapo na gusto. Wow! Amen! The best Kailangan po mga kapatid na i-mention natin yung mga ginawa natin na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Anong sabi niya dito? Ihayag natin ang ating mga kasalanan. Sa James 4 verse 8, sabi niya, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga kasalanan. Linisin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga pabago-bago ang isip. Yay! Talaga naman, mapapaaray tayo, ano. Pero, anong sabi? Anong sabi? Masakit man, pero it will set us free. Yun. Number 7, Wala ka nang dinadala. moral and spiritual focus. Isa pala yun na elemento para tayo ay patuloy na nakapundasyon sa Panginoong Diyos. Sabi sa Romans 12 verse 2, o kaya Roma, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Yan. Minsan, dahil, yung nga, sabi ko, example ko kanina, nung ako ay nakalibin, at dahil yung mga kaibigan ko ay magsilabasan, magsipuntahan sa mall, so parang gumagaya ako. Anong nangyari na? Wala na akong pera. Ubus na ang pera. Di po ba? O kaya, dahil sabik na sabik ka sa inuman. Yun. Tapos, nakita lang natin yung kaibigan natin na nag-aya sa atin. Sabi niya, uy, tayo, ngayon lang tayo nagkita, di ba? Hindi mo ba pagbibigyan? Inom naman tayo, jamming naman tayo. Sabi mo naman, oo nga no? Sige. Tapos, Yun. Huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito, mga kapatid. Sa halip, magiging ilaw tayo sa Kanya, sa kanila. Amen? Mag-focus tayo sa moral and spiritual. Amen? Number 8. Uy, malapit tayo tapos. Community involvement. Yun. So, pwedeng ikaw ang recipient, pwedeng ikaw ang gagawa. Pwedeng ako yung recipient, pwedeng ako yung gagawa. Sa Hebrews chapter 10 verse 24 to 25, sabi niya, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa. Yun.
So kung alam natin na yung tao na yon is yung nalulubog na o kaya nawawala sa church, Nawawala sa landas. Or nalulubog sa pwede po natin kumustahin ang bawat Christina isa. ka lang. Amen? Lumapit. Pwede natin, Nalulubog ka sa utang kay Christina. anong sabi niyan dito? Alam nyo lang. Meron pa siyang sinabi dito sa isang verse. Sabi niya, ayan. To. 1 Thessalonians. Mas maganda to. Mga kapatid, ipinapakiusap din namin na inyong pagsabihan ang tamad. Ang mga tamad. Pasiglahin ang Tamad, mahihinang maligo loob. kasi malamig. So yung mga mahihinang loob, pwede natin pasiglahin. At kalingain ang mga mahihina. Maging matyaga kayo sa kanilang lahat. Amen. Kung wala itong community involvement dito sa ating church, anong mangyayari? Sabo. Di ba? Example ko lang si Sister Estrella. Nagkasakit pala siya. Pero walang nangamusta. No. Kinumusta ko. Kinumusta ko siya, di ba? Okay. Nagkasakit siya, tapos hindi nakumusta siya. So, hindi mo nakumusta, hindi mo alam na may sakit. Di ba? So, kailangan talaga mga kapatid, yung community involvement natin. At kung tayo naman ay pinagsabihan na o kinumusta, huwag natin sabihin, "Ay naman si Sister Zeni, hawak ako sa leeg." Kinukontrol ng buhay ko. Bakit naman si Sister Zeni? Lagi lang niyang tinatanong, saan ba ako? Oo nga. Hindi lang ako nagsimba ng isang linggo. Naghahanap ka agad. Nahanap ako. Namimiss ka lang? Alam niyo ako, gusto ko may mangumusta sa akin. Wala nangangamusta eh. Pero Kasi baka mag-utang. pag ang Pinas nangangamusta, kinabahan ka. Di ba mga kapatid? Teka, Pag ang Pinas nangangamusta. alam ko, hindi natin maikakaila o hindi natin masasabi na hindi tayo nagtatampo pag hindi tayo kinumusta ng ating mga pamilya. Amen? Totoo yan. Di ba? Yes. Meron yung Pero kinakabahan ka na. meron yung sasabihin natin na ano ba yan? Kinukumusta lang ninyo ako pag may kailangan kayo. Dapat naman sana kumustahin ninyo ako. Kumain ba ako? Buhay ka pa ba? Kumusta ang kalagayan mo dyan? Di ba? Tayo din naghahanap tayo ng mangungumusta sa atin. Amen? Niluto mo. Ganyan yung ano. Ano niluto mo? Ba't nagluluto ka dyan? Meron, kamusta? May laman ba Gcash mo? Yun, matakot ka. Ganun talaga yun mga kapatid. Pero anong sabi niya dito Uy, is, ganyan din ang una mo. Ano kaibig? Pwede na. sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa. Hindi nang marunong. Sabi niya. And sa 25 sabi niya, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Yun! Amen! Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Hindi ibig sabihin lang dito sa Sunday service or Friday service. Mga kapatid, sa isang linggo, meron tayong pagtuturo ni Pastor every Tuesday. At meron Thursday na prayer meeting. May Saturday ng gabi na testimony night. At umaga na prayer meeting. So, pwede tayong makipag-join mga
kapatid, kung gusto natin i-apply itong verse 25. Amen. You are free. We are free na mag-join po. Dahil alam niyo mga kapatid, pag ina-isolate natin ang ating mga sarili, ay mabubuang talaga tayo. Yes. Pag ina-isolate natin ang ating mga sarili. Di ba? Nasubukan ba niyo nung mag-isa lang kayo sa buhay? Yung walang kaibigan, walang makausap. Si Charlie, kinakausap ko. Ibo. Minsan, pag mag-isa ka lang sa buhay mo, Ano siya? parang gusto mo nang tapusin na lang. Ano? Kaya mas maganda pa din mga kapatid yung meron tayong makakausap. Aside kay Lord, kasi iba naman kay Lord, iba naman doon sa mga ganito na mga kapatiran. Huwag lang yung mga, dapat i-ano natin, paligiran natin ang ating buhay ng mga tao na isosupport tayo para sa ating paglago, sa ating pananampalataya. Amen? Yes. Kung nating yung mga buhay natin dun sa mga tumutulong sa atin para tayo ay babagsak. True. Amen. Praise the Lord. Ngayon mga kapatid, sa 8 na elemento na ito na aking nasabi para yung mga buhay natin ay nakapundasyon lagi sa Panginoon. Masasabi ba natin na tayo ay nakapundasyon sa batong tanggulan? Which is God and Jesus our Savior. Kung hindi naman, kung alam natin na wala sa atin itong 8 elements, apply natin. Nus-nus. Amen? Sige nga, kung maalala nyo yung mga 8 na yun, number 1, let Jesus or put Jesus as a foundation. Number 2, hearing and doing. Number 3, diptig. Number 4, number 5, number 7, number 8, Moral and okay. 8. Very good. Yay! Amen. Praise the Lord. So conclusion po natin, build our life on a rock that is Jesus Christ with the application of these some elements. So, inisa-isa naman ninyo o kaya babasahin ko pa. Yun, 1 and 2. Ito naman yung Asan yun? Mga iba. Yung hindi ko na. Sisulitin mo. Number 1. Ayan oh. Yan po. 3 yan eh. 1 and 2 na wala. Sisili Number 3, digging deep. Number 4, commitment and trust. Number 5, the prayer life. 6, repentance and consecration. 7, moral and spiritual focus. Community involvement. God bless us all. At tayo po ay kakanta ng Draw Me Close to You. Meron pang 15 minutes.